Mga lindol na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, mga hidwaan ng mga bansa sa karagatan ng China, mga kaguluhang politikal, pagtaas ng krimen, mga salot. Ito ba'y patunay na malapit na ang katapusan ng mundo? Pedro, Kabanata 3, talatang 3 at 4, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya na lumalakad ayon sa sarili nilang masasamang pagnanasa. Kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagpaparito? Ito ay sapagkat natulog ng ating mga ninuno, ngunit ang lahat ay nanatili pa rin gayon, simula pa ng paglalang. Ang mga manunuya nito ay makikita na lalong dumarami at umiiral sa panahon natin ngayon. Marahil hindi natin mabibilang na marami pang mga tao na sa atin ay manunuya habang ating ipinapangaral ang tungkol sa mga kaganapan sa mga huling araw. At kanilang sasabihin na saan ang pangako ni Jesus na siya ay babalik. Pero kaibigan, tunay na si Jesus ay babalik. Sinabi ni Jesus sa Apokalipsis 22:12, makinig kayo, ako'y darating na ako'y madaling pumaparito. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Marahil sasabihin ninyo, 50 taon ko nang naririnig na darating si Jesus, pero hindi pa rin dumarating kaya tumigil na ako sa pagsimba. Kaibigan, ang 50 taon ay matagal ayon sa pananaw ng tao, pero ang banal na pananaw ng Diyos, ang 50 taon ay isang kisap mata lamang para sa Kanya. 2 Pedro 3:8, mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kung ang 1,000 taon ay katumbas lamang sa Diyos ng isang araw, ibig sabihin, ang 50 taon sa tao ay isang oras at 12 minuto lamang para sa Diyos. Ito ay nagpapakita lang na kaibahan sa pananaw ng tao sa oras at sa walang hanggang banal na likas ng Diyos. Tingnan mo ang mga nangyayari sa iyong kapaligiran na sinasabi sa Mateo 24, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, taggutom, salot, mga lindol sa iba't ibang dako ng mundo, pagtaas ng kriminalidad. Pero ang lahat ng ito ay pasimula lamang ng kahirapan na gaya ng isang babaeng nanganganak. Ang mga pagbabago ng mga panahon na umiiral sa ngayon ay kailangan natin ang pagkaunawa sa epektibong katuparan ng mga propesiya sa Biblia ng mga tanda sa ikalawang pagbalik ni Jesus. Tinitiyak ng Diyos sa lahat na sa Kanya ay nananampalataya na huwag tayong nakatali sa sariling pananaw ng tao. Ang maliwanag na pagkaantala ng pagbalik ni Kristo ay hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nakalimot sa Kanyang pangako, ngunit bahagi ito ng Kanyang banal na plano, na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako na inaakala ng ilan sa halip ay nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat sa mga huling araw, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:12, na laganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ayon sa newsweek.com, November 14, 2023, ay 19 na mga bulkan ang sabay-sabay na sumabog sa buong mundo at tatlong bagong pagsabog na itala ng Smithsonian Global Volcanism Institute na kanilang sinubaybayan ang mga bagong pagsabog at ina-update ang listahan sa kasalukuyan ay may 19 na pagsabog sabay-sabay. Mga salot, ang pagsiklab ng misteryosong pulmonya sa China, ito ba'y panibagong nakakamatay na salot? Itinatago ba ng China ang pagsiklab nito? Ang China ay inilagay muli sa panganib ang ating mga buhay. Ang pagkawala ng internet, ang pagsabog ng mga bulkan, blackout at mga salot ay sabay-sabay na nangyayari sa mga panahon ngayon. Ito ang simula ng kapigatian, Mateo 24:8. Inihayag ng Biblia ang mga tiyak ng mga palatandaan na dapat mangyari bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Tayo ay nabubuhay na ngayon sa mga katapusan ng panahon at tayo ay nabubuhay na ngayon sa panahon ng ika-6 na tatak. At bubuksan na ni Jesus ang ika-7
tatak, Apokalipsis 6:12. At nang binuksan niya ang ika-6 na tatak, narito ang isang malakas na lindol. Ang araw ay naging maitim na katulad ng magaspang na damit na mabalahibo. Ang buwan ay naging katulad ng dugo. Ang unang kaganapan sa ika-6 na tatak ay ang paglindol, na ito'y nauna bago ang pagdilim ng araw na nangyari noong 1780, at nangyari ang malakas na lindol sa Lisbon noong 1755, at ito'y kabilang pa rin sa pinakamalakas na lindol na naitala ng tao sa kasaysayan ng mundo. Ang lindol sa Apokalipsis 6:14 ay siya rin ang lindol sa Apokalipsis 16:18. Ang lindol na nabanggit sa Apokalipsis 6:12 ay hindi ang pinakamalakas na maitala sa kasaysayan ng mundo, na katulad sa binabanggit sa Apokalipsis 16:18, na siyang lamang ang lindol, ang pinakamalakas na lindol na maaring maglipat ng mga bundok at mga isla mula sa kanilang mga lugar. Tingnan natin ang sumusunod na tanda, ang pagdilim ng araw. At ang araw ay nagdilim na gaya ng mabalahibong damit, at ang buwan ay magiging gaya ng dugo. Ang bahaging ito ay napakalinaw dahil binanggit ito ng ating Panginoong Hesus sa mga ebanghelyo. 8 manunulat sa Biblia ay ibinigay ang araw at buwan bilang tanda para sa mga huling araw. Si Joel, Amos, si Isaias, si Ezekiel, bago pa si Kristo. Pagkatapos ay si Mateo, si Marcos, Lucas at si Juan. Ang araw at buwan ay magdidilim at ang mga bituin ay hindi magliliwanag. Sa Amos 8, talatang 9, ang araw ay magdidilim sa katanghalian. Sa Ezekiel 32, talatang 7 at 8, na ang araw ay matakpan ng ulap. Narito ang mga katotohanan tungkol sa pagdilim na naganap 25 taon pagkatapos ng lindol sa Lisbon, na nagdilim sa oras ng alas 9 ng umaga, na gaya sa gabi ng tag-araw. Ang mga tao ay nagsiuwian mula sa kanilang mga trabaho, ang mga estudyante mula sa kanilang mga paaralan, na nangaghintakutan na iniisip na ito'y katapusan na ng mundo, na sumakop ang kadiliman sa kalahati ng buong silangan ng Estados Unidos. Ng May 19, 1780 ay itinala sa kasaysayan na madilim na araw. Mula sa panahon ni Moses, walang papantay sa density at lawak ng kadiliman na naitala sa kasaysayan, ayon sa paglalarawan ng mga nakasaksi sa kaganapang ito. Ngunit ito ay alingaw-ngaw ng salita ng Diyos na naitala sa mga aklat ni Joel 25 taon na bago ito maganap. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Joel chapter 2, verse 31. Ang buwan naging kulay dugo, May 19, 1780, naganap ng alas 9 ng gabi, sa kaparehong gabi kung saan sa panahon ng kanyang kabilugan na lumabas ang madilim na ulap, animoy anino ng kamatayan, at pagdating ng hating gabi ay unti-unti itong nawala at lumitaw ang buwan na gaya ng isang dugo. Ang pag-ulan ng bituin, November 13, 1833, Apokalipsis 6:13, at ang mga bituin ay nangahulog sa lupa mula sa langit, Mateo 24:29, ang mga bituin ay nangahulog mula sa langit. Nagsimula ito mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Nasaksihan ang lawak nito sa buong hilaga ng Amerika hanggang sa timog ng Mexico, hanggang sa isla ng Jamaica. Makikita ito na tila mga bituin sa langit ay nagtipon-tipon mula sa langit at nangahulog ng sabay-sabay na kasing bilis na gaya ng isang kidlat sa bawat bahagi ng horizon. May 2 bahagi ng ika-6 na tatak. Ang mga natupad, ang lindol sa Lisbon, November 1, 1755, ang pagdilim ng araw at nagkulay dugo ang buwan, May 9, 1780, ang pagkahulog ng mga bituin, November 13, 1833. Nasaan na tayo ngayon? Nasa pagitan ng mga talata 12 at 13 at hanggang 14 hanggang 17 ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis 6:14, may mga tinig, mga kulog at mga kidlat, at ang mga hari sa lupa ay nagsitago sa mga lungga at sa mga bato ng mga bundok, na sinasabi, "O mga bundok, bumagsak ka sa amin at itago kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero." Tingnan natin ngayon ang ika-7 tatak, Apokalipsis 8:1. Nang binuksan ng kordero ang ika-7 tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras.
Apokalipsis 19, talatang 11 at 14. At nakita kong nabuksan ang langit at narito ang isang puting kabayo na nakasakay sa kanya ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang Apokalipsis 19 ay ipinapaliwanag na darating si Jesus para humatol at maghihiganti, na magsasagawa ng paghatol laban sa mga masasama na kung ano ang kanilang ginawa sa kanyang mga tao. Kaya nakikita na natin ang mga tanda na malapit na siyang dumating. Nais ni Jesucristo na tayo'y nakatuon sa Kanya at hindi sa mga krisis at mga hindi kaya-aya ng mga bagay na nangyayari sa naghihirap na mundong ito. Mga nahahating lipunan, mga pampulitikang tensyon, mga pagtaas ng kriminalidad, ito ay nagpapakita lang na tunay na malapit na siyang dumating. Nakahanda ka na ba upang makasama si Jesus? Nais mo bang maging mamamayan sa langit? Pakitype lang po sa inyong mga comment section, nais kong maging mamamayan ng langit. Mga mahal na kaibigan, maaari po bang pakibahagi ang bidyong ito sa lahat? Magmatibay pa tayo sa ating mga pananampalataya, kaibigan, habang patuloy nating pinag-aaralan ang mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.